Sa pagitan ng mga bundok at kabukiran ng Tarlac, matatagpuan ang isang bayang tila binabalot ng katahimikan, ang bayan ng San Jose. Isang lugar na bihirang marating pero puno ng mga tanawing tila hindi pa napupuntahan ng karamihan. Dito matatagpuan ang Capiendos Campsite, isang simpleng lugar pero may kakaibang ganda. Ang simoy ng hangin, malamig at preskong-presko. Ang paligid, tahimik at payapa, para bang hinahaplos ka ng kalikasan. At sa bawat pagtingin mo sa malawak na tanawin, mararamdaman mo ang kapayapaan ng iyong puso at isipan. Dito rin dumadaloy ang Nile River. Malinaw, malamig at nakaiengganyo sa bawat bisitang gustong magpalamig at magpahinga mula sa gulo ng syudad. Sa bawat daloy ng tubig nito, tila sinasabihan ka ng kalikasan na ikaw ay magpahinga muna. Ito ang aming ikatlong motocamping episode. Narito kami muli upang maramdaman ang nakabibinging katahimikan at muling kumonekta sa kalikasan, sa sarili at sa simpleng saya ng paglalakbay. Kung makikita nyo, puro kabundukan ang nakapalibot sa atin. Pwede na yan, nahihiwa naman. Ayan ang aming ulam for today. Nag-aantay kami ngayon ng tora-tora or malaking sasakyan na pwedeng magtawid sa amin dito kahit bayaran na lang namin. Ayan o, sinakay na yung motor namin. Nakahanap kami ng traktora. Thank you po. Ingat po. Ito ang Capiendos Campsite sa Iba, San Jose, Tarlac. Isang lugar na simple, malamig at tunay na maganda. Isang paalala na minsan ang kapayapaan ay nasa mga lugar na hindi pa kilala ng marami. Tara, biyahe tayo. Ayan, hello mga kabiyahe. Nandito kami ngayon sa bayan ng Capas, sa lalawigan ng Tarlac. At meron kaming pupuntahan na campsite dito sa susunod na bayan, sa bayan ng San Jose. Riverside siya. Maganda yung view. Mamaya papakita namin sa inyo yung aerial view, yung drone shot doon sa lugar na yon. Pero bago ang lahat, tara, biyahe muna tayo. Ayan, so nandito na tayo sa bayan ng San Jose, sa lalawigan ng Tarlac. Naitatag pala ito, ayun o, yung bayan na ito noong 1990. At dito tayo magkakamp ngayon sa bayan ng San Jose. Tara na! Ayan, so yung pupuntahan pala naming campsite, parang raw campsite pa siya kasi hindi pa siya fully developed, unlike yung mga other campsites. Hindi pa siya ganun ka, ano ba tawag natin dito, hindi pa siya ganun karami yung nakakapunta doon. Kasi nga, hindi sikat itong campsite na pupuntahan natin. Pero magandang maganda naman, syempre. Malapit tayo sa ilog, sa kalikasan. Mararamdaman talaga natin yung dampi ng kalikasan. Yung malamig na simoy ng hangin, yung lagaslas ng tubig. Mamaya sasabihin namin sa inyo kung magkano yung lahat ng nagastos namin doon sa campsite na iyon. Mura lang yun for sure. Sa mga 5 minutes na lang nandun na tayo sa ating campsite. Ayan, kung makikita nyo, puro kabundukan ang nakapalibot sa atin. Puro mga puno. Ayan, dito tayo ngayon magkakamp. Ang ating tutulugan sa loob ng isang gabi at 2 araw. Ayan o, maraming mga campsites dito. Welcome Mount Nile, Capiendos Cottage. Ito na kaya yun? Ay, ito na. Hello po. Dito na. Ayan na. Dito na tayo. Ayan, dito na tayo. Ang ganda oh.
Nasa medyo brown ng tubig ngayon. Nag-uulan kasi ng mga Pero kung nakaraan. umulan kanina, sir, kadiratan nyo medyo maliwanag na ngayon. Umulan pa kanina sa bundok, pero bukas yung umaga, sir. Medyo... Maliwanag na po. Ayun. Ayan, so nandito na kami sa aming campsite. Ayun, tingnan nyo, ang ganda. Merong ilog. Ayan, may bundok sa harap. Medyo brown lang yung tubig ngayon kasi medyo umulan daw kaninang umaga. Pero hopefully, the sky is clear. Maging malinaw na yung tubig bukas ng umaga. So, magpaba muna tayo ng gamit. Pakita namin sa inyo. Una, ito. Ayan, yung ating tarp. Pangalawa, itong ating tent. Nasa loob na rin yung ating table. Ayan. Ano namang laman ng ating box? Meron tayong dalang tumbler ng yelo at tumbler ng tubig. Stand para sa ating cellphone. Disposable na kapote. Cord. Ayan, mga ilaw. Dami tayong ilaw syempre. At saka quick dry towel. Ito, picnic mat. Ito ang ating ito panghangin sa airbed. Condiments from Nature High. Power bank 100,000 mAh. For a share naman ito. Ito naman yung ating cooking set. Meron tayong butane, baso, kape, tong, kalan, torch, gunting, and everything. Pati yung mga kalan nandito na rin. Saka, ayan, si Drong Drong ang ating drone. Ito naman yung ating wind cover sa ating lutuan. Para kung mahangin, hindi siya mamamatay. Ayan. Yan lahat ang laman ng ating box. Ayan. Kanina sa daan, bumili na rin kami ng aming drinking water. Ayan. Tapos meron tayong dalawang saddle bag. Dito sa saddle bag na to, sa kanan. Ayan. Ang nakalagay ay electric fan at saka damit. Meron ding saddle bag sa kaliwa, syempre. Ang laman naman ito, mga pagkain at sandals namin. Ayan. Ang laman naman ng ating U-box ay eto, airbed, bunda, mga unan, ayan, dalawa ito. Saka, dalawang chair. O, yan ang lahat ng ating dala. Pakita namin sa inyo. Tara dito. Oh, di kira ben. Ito lahat, itong aming gamit. O, kasya lahat yan sa motor. Kita nyo? Tent, table, dalawang chair, tarp, yelo, tubig, stand, freezable kapote, towel, lights, air pump, power bank, condiments, picnic mat, drone. Tapos pera pa yung nandun na pagkain at electric fan at damit namin dun sa saddle bags. Lahat yan, kasya sa ating motor. Ganito. Magsiset up na kami ng aming tent. Tapos na tayo sa tarp. Ilagay na natin yung ating ground sheet. Dapat yung ground sheet, yung size niya, same lang nung size ng tent. Para yung tubig hindi papasok sa ilalim. Tara na, set up na natin to.
Pogi o Mamundo. Taba o. Cute! Taba. May aso kaming nakita oh. Ito oh. Ano kaya tatawag natin sa kanya? Hello! Whitey. Tawagin natin siyang Whitey dahil black siya. Ayan, tapos na tayo mag-set up ng tarp at tent. Set up na natin yung ating upuan para makaupo muna tayo sandali. Dali lang ito. Tutulungan kanya kung paano mo siya ayusin. Di kanya pahihirapan. Tapin natin tong strap. Kaya o. Pang. So, kinakabit niya yung sarili niya. Mga hindi niya nakabit, ikaw na magkabit siyempre. Anong gusto mo? Lahat siya gagawa para sa'yo. Do your part as well. Diba? Ito na yung pinaka-frame ng ating upuan. Ngayon, lagay naman natin yung pinaka-upuan, yung fabric. Lagay lang din. Shoot mo lang. Shoot. Bela manikus. Wala. Alam mo ba? Wala. Wala ako na. Ay, sa wakas. Pwede ka naman mahinga with this view. Ayan, ganyan na yung setup namin ngayong gabi. So, lalagay lang namin dito yung top box pa. Ayun yung tent, tapos ito na yung lutuan. Tapos may binili kami na lalagyan ng kawali. Ganyan lang siya. Ito. Sa gilid lang namin, lamesa. Ano lang siya, cutesy. Para hindi masyadong bulky dalhin. Ayan. Ganito yung view dito sa may kitchen namin. Mini kitchen. Actually, dapat may padating kami na parang mesh lalagyan dito sa ilalim para itong mga pagkain doon nakalagay. Tapos ito, pwede namin gawing lamesa. Yung top box kasi ito. So, dito yung mga baso, kutsara. Tapos itong isang bag na to, dito yung mga lahat ng food namin. Tapos ito yung tubig namin. Hi! Gluluto muna siya ng cheese para sa aming samgyupsal party for tonight. First time namin mag-samgyup. Ng camping. First time namin ng samgy sa camping. Ayan, gagawa lang ako ng cheese sauce. Mema cheese sauce. So, ebap, tapos cheese whiz, tapos yung cheese talaga na quick melt. So, tutunawin ko lang to sa ebap, tapos dagdagan natin ng cheese whiz para mas cheesy. So, yan. Lagay muna natin to. Super hina lang dapat tong apoy nyo para matunaw yung cheese nang hindi nasusunog. Tapos saka natin timplahan mamaya ng asin saka paminta. Lagyan na natin yung cheese whiz. Lagyan natin lahat para mag-cheesy. Dumating na tayo sa paborito kong portion, ang kainan portion. Samgyup. Nakain na. Samgyupsal. Naririnig nyo ba yon? Samgyup is cooking. Yan, oh, meron na tayong luto. The perfect bite. Ayan, oh. May cheese, kanin, saka samgyup. Kain tayo. Lord. Nasa? Sarap. Nasa ng cheese? Sarap ng cheese. Cheesy. Yeah.
Ayan o. Any cheese na ginawa ko kanina. Samgyup. Sarap. Yeah. Sarap. Mas masarap yung samgyup pag may soft drinks. Ayan o. Mountain Dew. Baka naman. Baka naman. Ayan, nag-play pa siya eh. Ano pala kayo? Anong gawain ng mga lalaki? Huhugas ng plato. Hugasan portion. Hi, good evening. So, tapos na kaming kumain. Tapos nang maligo. Yes. And everything. So, for tonight, manonood kami bago matulog. Nanood with ang kanyang pang patulog. Natirang samgyup. Tara, nood na tayo. Anti-constitutional way? Not if a person's being violent and needs to be subdued. Man, you're such a cop. Wait a minute, her out, I would talk to her. You don't know her. You don't know what treatment she needs. Hey guys, so tapos na kaming kumain, nakapanood na. And medyo pagod na. So, tulog na kami. We'll see you tomorrow. Bye-bye. Hi! So, good morning sa inyo. Nandito ulit kami. Ang aming day 2 sa Ngile River dito sa Iba, San Jose, Tarlac. Ayan, pakita namin sa inyo yung ilog. Oh, ganda na. Pahinga lang saglit ako, mamaya maliligo kami sa ilog. Hindi na kami ganong nakapag-video kagabi nung pagdating namin kasi medyo hapon na, padilim na, baka mahirapan kaming mag-set up kapag inabutan ng dilim, kaya sinet up namin na mabilisan. Ayun. Ayan, so nakaluto na siya ng ating almusal. Bread, and then egg with cheese, chocolate drink.
Ayan, oh, tapos ayun ay ilog. Malinaw na ang tubig. Oh, kain tayo. Kainin din natin si Eva. So, Ah. Linis muna tayo sa loob ng tent. Ayan na. Hello, so nandito kami ngayon sa Iba, San Jose, Tarlac. And dito kami nag-camp sa Capiendo. Lalagay namin dito, ayan, tingnan nyo yung kanilang Facebook page. Binayaran namin ay 300 pesos per head. Lahat na yon, yung may kuryente dito, gamit sa CR and tubig, tent pitching, pati yung motorcycle parking, lahat na yun included na sa 300 pesos per head. Okay dito kasi kagabi kung maalala nyo, bumili kami ng ibang pagkain. Si Kuya binantayan niya, si Kuya Bantay, si Kuya Jay, binantayan niya yung ating tent para sure na hindi tayo mawawala ng gamit. Ayun, tapos meron ding ilog dito na paliguan, ayan sa harap. Diba? Ang ganda ng ilog. Ayan, tapos marami ring puno at may kubo sa likod na silungan. Kaya okay na okay dito. Pero love, hindi siya pang beginner na camper kasi medyo raw yung campsite. Semi-raw campsite siya. Ayan, walang ganong amenities. Kailangan meron kayo talagang dalang lahat. Meron kayong kalan, meron kayo dapat tubigan and everything. Kailangan dala nyo lahat ng inyong gamit na gagamitin kasi wala silang pinaprovide na ibang gamit. But the rest, overall, napakabait nung caretaker, napakabait nung may-ari. Nakausap namin kahapon pero nasa Canada daw si Sir. And ayun, overall, the best ang experience dito. Kaya punta na kayo dito. Sobrang ganda. Ayan, papakita namin sa inyo. luto tayo ng lunch. Bumili kami ng luncheon meat. Gawa tayo ng spam. Spam rice. Halimutan namin yung kutsilyo. Ito na lang muna pang hihiwa. Actually, pwede din ito pang hiwa, oh. Di ba naman naisip mo yan? Yan. Pwede na yan. Nahihiwa naman eh. Gawin natin yung gawin natin siyang pa-box. Tapos, luto tayo ng scrambled egg. Dami yan. Habang nag-aantay tayo ng sinaing, gawa tayo ng sauce nung natin. Nung spam. So, ketchup lang yan. Tantiameter. Ketchup. Tapos, toyo. Saka, asukal.
Pag naluto na yung spam, ito yung parang isasabaw natin hanggang sa sipsipin niya. Yan. Yan. Gawa na tayo ng mangkok. May mangkok na tayo. Lagayan ng ating itlog. Tapos, timplahan na natin. Asin. Paminta. Parang siya. Tapos, sa itlog, sa scrambled egg, naglalagay ako nito. Sabor. Hindi pwedeng mawala ito. Saka natin haluin. Para mamaya ready na. Luto-luto na lang. Higa muna ako dito. Ayun yung isa. Nagluluto. Ganda naman ang view niya. Bundok, tapos yung malinis na ilog. Sarap magluto niyan. Dito. Higa lang. Hihintay nating makaluto. Tapos dapat galit ka pa pagka magtatanong. Ano ulam? Ulam? Mano ulam? Toyo. Ayun, tinoyo. Ayun, medyo malata yung kanin natin, saka medyo pahilaw pa. Mahilaw pa. So nilagyan ko ng asin kasi sabi nila pag nilagyan daw ng asin maluluto. Bakit? Kasi yung asin will balance the temperature around dun sa ating kaserola. It acts as a catalyst, meaning it serves its purpose na kinakalat niya yung temperature, binabalance yung temperature at hindi napapalitan yung kanyang itsura, asin pa rin siya. Yun ang kanyang magiging silbi bilang catalyst. Kaya totoo yung paglalagay ng asin sa hilaw na sinain kasi nababalance yung temperature and maluluto lahat dun sa palibot ng kaserola. Sabi ko, mahihiga lang ako habang nagluluto. Mali. Ayan. Inutusan ako. Bumili raw ako soft drinks sa kayelo. Bili tayo sa tapat lang naman. Ayun yung ating pinagkakampa. No? Ito lang yung tingnan. Bili tayo. Bili po yelo saka soft drinks. Meron pong Coke. Meron po. Sige po. Isa pong Coke saka isang yelo. Yung kasalo po. Po. Saka po isang yellow. Ayan, kabili na tayo ng yellow saka Coke. Tara na, balik na tayo. Dito tayo nagstay ayan sa Capiendos Cottage. And ito ang kanilang cottage. Ganda, diba? Mekos-mekos lang. Sarap. Sino inom nito? Hindi ako, hindi naman mag-isip drinks. Ako. Ayan, yung nasa likod ng screen. Ito, prito muna natin yung spam. Sana maluto siya dito. Ito yung regular oil. Tapos kumuha ko ng chicken oil. Wala lang. Sama. Ayan na yung spam. Nilagyan ko na yung sauce natin. Antay natin medyo matuyo lang. Tapos kain na tayo. Sali na natin. Luto na! Para tayo makakain na. Hey! Ito na ang paborito kong portion. Kainan portion. Tingnan yung ulam namin. Ayan ang aming ulam for today. Spam na mayroong sauce and then scrambled egg. Siyempre mainit na kanin. At
Malamig na Coca-Cola. Ay, 5,000. Parang 5,000 yan. Pero may 5,000 view. Ganda oh. Ayan, so medyo mainit na. Magliligpit lang muna kami, saka kami maliligo. Para kapag mamaya, ang ililigpit na lang namin itong tarp para hindi kami pawes kapag umalis kami. Ayan. Ligpitan session. Ayan, so tapos na kaming mag-break camp. Natanggal na namin lahat ng gamit, yung kusina, yung tent, yung bed, and everything. Tinira lang namin yung tarp para meron kaming silong. Pwede na kaming maligo. Goat, greatest of all time. Andiyan ka lang. Kaming mag-break camp. Ayan, tingnan nyo. Diba? Dinas na. Siyempre, it's time to relax. Maliligo na tayo sa ilog. Tara. Go! Ligo session. Tara, sisid tayo. Is calling out my name. The waves are crashing gently, and the breeze is blowing through my hair. Summer vibe, it's so right. The feeling of freedom in the air. The days are long and lazy. Thank you po. Ingat kayo po. Ingat din po. Enjoy po. Thank you po. Thank you po. Let's go home. Let's go! Uwi na. Ayan na. 2 hours and 30 minutes ang ating biyahe. Let's go. Tara. Grabe pa dito sa Katap. Uwi na lang. Ayan o, makatawid sa kalsada. Ayun o, kung nakikita nyo, may tubig. Baha. Pauwi na sana kami. Mga siguro 20 minutes na lang. Tapos baha siya. Nag-aantay kami ngayon ng tora-tora or malaking sasakyan na pwedeng magtawid sa amin dito. Kahit bayaran na lang namin. Kasi saglit na lang 20 minutes na lang. Kabilang dulo lang nito. Yun yung sa amin eh. Pag umikot kami, buti kami siguro mga 2 oras pa. Sana may dumating na pwede magsakay sa atin. Mga bao. Ganyan, no? Dati bukid dyan. Ngayon, ano na? Naging palaisdaan na. Ayan, no? Sinakay na yung motor namin. Nakahanap kami ng traktora. Kung ni Kuyang nandun ng katamay, meron nga daw pinagandang. Okay ka lang? Yes, ayan. Masakay kami ngayon sa traktora. Tatapit tayo dito ngayon sa Baha, sa Candabo, Pampanga. Kahapon, nung bago kami pumunta sa aming campsite, tumahan din kami dito. At
wala pang baha. Sabi nila kuya, kaninang umaga lang daw nagkaroon ng tubig dahil nagpakawala nga yung dam, dala nung mga ilang araw na pag-uulan na dulot ng bagyong Paolo. At ngayon, alam naman natin itong handa pa ay catch basin ng mga tubig, kaya talagang binabaha tayo ngayon. Pero thank you Lord pa rin kasi meron kagaya nila kuya traktora na hanggang gabi ay tumutulong sa mga motorista. Nakatawid tayo dito na safe, ligtas. Ayan, hindi tayo nalapos sa baha. Ayan, tingnan nyo, meron na Tumirik na siguro. yung nagtawid sa atin dito sa May Candaba, San Miguel Road. Maraming salamat po, sir. Maraming salamat. Opo. Salamat po sa inyo. Maraming salamat din. Thank you po. Maraming salamat po sa inyo. Thank you po. Ingat po. Salamat sa mga bagong tanawin, bagong karanasan, at sa mga taong naging parte ng aming munting adventure. Hanggang sa susunod naming camping episode, sama-sama ulit tayong maghanap ng katahimikan, saya, mga bagong alaala sa gitna ng kaligtasan. Ito ang Kapiendas Campsite, Tarlac, kung saan nagsisimula ang mga kwento ng kapayapaan at katahimikan.